mga mare at pare! Andito naman si Manay Jen. Ikikwento ko lang po sa inyo yung unang bakasyon ko pagkatapos ng 5 taon na stay ko sa Amerika. Bakit nga ba 5 taon bago ako nakauwi? Ay syempre dahil sa COVID, dahil sa pandemic, kaya hindi nakauwi ang Pilipinang Amerikana. Pero di bali na, basta nakauwi ako. Pakita ko nga pala sa inyo itong airport ng Seoul, South Korea. Ang nabook ko na flight po kasi ay Korean Air. Kaya syempre, sa Korea tayo nag-layover. Itong South Korea Airport ay napakaganda. Sa Seoul po ito na city. At sobrang laki, kaya naman masyado akong nahihilo, lalo na kapag naglilipat kami ng airplane. So syempre, lilipat din kami ng gate. Pero tingnan nyo, modern na modern talaga ang kanilang airport at napakalaki. At pwede ka pang sumakay dyan sa mga sasakyan na yan. Pero pinili ko na maglakad kasi mag-e-exercise ako. Sobrang tagal ba naman nung flight ko na from USA to Korea. At nakaupo ako the whole time. Kaya syempre nangalay talaga ang aking puwet. So ito na nga, naghahanap ako ng gate kung saan ako sasakay uli ng eroplano. Ang layo kasi pero ganun pa man, nag-enjoy ako sa aking paglalakad dahil maraming tindahan. At ito na pala ang kanilang bathroom or toilet. Dinaanan ko lang kasi mamaya na ako iihi. Kailangan ko munang mahanap yung gate na pupuntahan ko at baka mamaya maiwan ako. So this is it, pansit! Andito na po ako sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sa wakas ay nakauwi na nga talaga ako. At hindi ko alam kung sino ang susundo sa akin. Pero alam ko, mga kaibigan ko na nakilala ko sa social media. Napansin ko, maganda na ang airport sa Terminal 1. Hindi lang masyado kagaya ng ibang airports sa ibang bansa, pero maayos at maganda na. At isa pa, malinis. Pero excited ako kaya kailangan ko nang kunin yung aking mga bag at lumabas na sa airport. At ito na nga, lalabas na nga, excited na talaga. Ibang-iba talaga ang airport sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. O ayan, meron nga pala akong kinuha na isang staff para tumulong sa akin sa pag-push ng aking mga bagahe kasi hindi ko talaga kaya itong pababa na ito sa Terminal 1 papunta doon sa arrival or doon sa mga sasalubong. At dito nga sa biyahe ko na to ay nakita ko ang ating isang social media friend. Nagulat ako kasi dito pa talaga kami sa airport nagkita at papasok na kami doon sa aeroplano kung saan from Korea to Pilipinas ang aming journey. At kasama niya ang buong pamilya, yung mga anak niya na nahihiya sa akin. So ito na, excited na. Syempre masaya ako kasi hindi rin ako nagbuhat ng aking mga bagahe. At saka para makatulong na rin ako doon sa staff kasi kailangan naming bayaran at bigyan ng tip. So ayan na nga, nakalabas na nga ako ng airport at kasama ko na dyan si Mitch na sumundo sa akin. Pero may mga kasama din pala ito na iba. Sabi nga sa akin ni Mitch, may mga kasama pa daw siya ng mga kaibigan namin sa social media. Ibang-iba talaga ang feeling kapag nakatungtong ka na sa iyong bayang sinilangan. Imo naman. So ayan na nga, sinasamahan na nga ako ni Mitch at syempre first time ko siyang makita at nagkakilala lang talaga kami sa Facebook. Pa-live lang dati at pa-reels at saka paakyat-akyat sa mga live. At ito ngayon, nagkita na kami in person. Nakakatuwa at nakaka-excite na makita ko rin yung iba pa naming mga kaibigan na nakilala sa social media. Ang haba naman ng lakarin dito sa airport natin. Patapos sobrang init pa. So ayan na, lalabas na tayo. Sobrang daming tao na lumabas sa airport. Alam nyo ba? Kasi punong-puno yung eroplano na sinakyan ko. So ayan na nga, nakita ko na sila Carmela Andaya at saka si May Ann LaGuardia. At sila na nga ang nagtulak ng aking mga bagahe. Gusto nila ng pasalubong. Joke. Hinahanap namin yung iba na kasama nila pero hindi namin makita. Actually, si Kuya ay binigyan ko na ng tip kaya eto na, excited na kami. Sa oras na yan, gutom na ako at lahat sila nagbablog para sa akin. Nagkita kami ni Noraine, makabuhat. Grabe, ang saya. Hindi ko akalain na may ganito na. May mga kaibigan nang sumusundo sa'yo dahil lang sa social media. Hi Noraine, parang nai-starstruck ka naman sa akin. First time ko po ito na mga kaibigan ang sumundo sa akin sa airport. Kasi usually, pamilya talaga ang sumusundo. Actually, gusto akong sunduin ng kapatid ko pero sabi ko wag na kasi meron namang susundo sa akin. At
magkikita-kita kami doon. Alam nyo ba, appreciated ko talaga yung ginawa nila kasi malalayo ang mga bahay nila pero talaga namang pumunta sila sa airport ng madaling araw para lang sunduin ako. At alam nyo ba, tag-iisa kami ng maleta ko, lahat sila talaga tumulong. At ito kami tumatawid. Totoo lang, ang ingay-ingay namin habang naglalakad. Picture-picture pa. Hindi ko talaga akalain na ganito ay first time talaga. Thank you Facebook, thank you Meta, nang dahil sa iyo nagkakilala kaming lahat. Habang kami ay naglalakad at lahat sila ay kumuha ng kanya-kanyang maleta ko, ay nagtatawanan kami. Sobra-sobra talaga naming ingay. Ang saya-saya, hindi talaga mapapantayan itong pagkakataon na ito na nangyayari sa buhay natin. Ewan ko, paulit-ulit na lang ako sasaya. At ito namang si Norain, picture-picture. At nakalimutan nga pala nila na meron silang welcome na placard. Welcome home, Manay Jen. Naranasan nyo ba ang ganito? At ito na, ang sabi ko sa kanila, may pasalubong ako sa kanila, andyan sa bag. At nagunahan sila. Akala nila, imamay na nila lahat ng bit-bit ko. Ito ang kaganapan. Habang kami ay naglalakad, bit-bit namin ang mga gamit ko. Ang dami ko kasi talagang dala. 2 check-in, ay 3 pala na naka-check-in na maleta at isang hand carry at yan pang mga bit-bit ko na bag. So dahil nga kanya-kanya kami ng bit-bit, ayan, sabi ko sa kanila, follow the leader, follow the leader, leader, follow the leader. Diba? Nakakatuwa? Kayo ba naman ang makaranas ng ganitong kaganapan? Hindi ko talaga to makakalimutan, kaya love ko kayo. At ito pa ang isang surprise ang ganap na ipapakita ko sa inyo. Hoy, meron akong medal dyan. First honor. Ginawa yan ni May Ann Laguardia. At syempre, dahil lahat kami ay babae, kami din ang magbubuhat ng mga gamit papasok sa sasakyan ni Norain. At ito na nga, hindi namin mabuksan ang trunk ng kanyang pickup truck. At pati si Norain na may-ari, hindi rin marunong. Kaya tingnan nyo kami dyan, paulit-ulit namin ginagawa, para lang mabuksan pero hindi talaga mabuksan. Ano ba yan? Syempre hindi rin ako marunong kasi wala naman akong pick-up truck, no? Kung ang may-ari nga ng sasakyan ay hindi marunong magbukas ng kanyang sariling sasakyan, paano pa kaya kami na hindi rin namin alam? So 4 na kami dyan, hindi pa rin talaga magawa. Paulit-ulit namin iniimbestigahan kung papaano. Hay nako, buti na lang talaga hindi ako bumili ng sasakyan na ganito. Hila at tulak. Tawanan kami ng tawanan, nangihina na kami, hindi na talaga namin mabuksan. Pagkatapos ng ilang ulit na pagtatry, humanap kami ng makakatulong sa amin at nandito si Kuya, tutulungan talaga kami. Kasi nga, ang tagal na namin nag-iisip kung paano talaga namin yan mabubuksan at paano namin ipapasok yung aking mga gamit. Tama na nga, para sa part 1 na ito, I love you all. Don't forget